Patuloy sa pagdagsa ang mga turista sa Baguio City kung saan isa ang pamosong Igorot Stone Kingdom na matatagpuan sa Longlong Road, Pinsaw Proper, Barangay Baguio City ang hindi nakakaligtaang pasyalan. Sa bawat pagbisita nila sa naturang lungsod, kapansin-pansin ang malaking pagbabago ng pamosong pasyalan mula labas lalo na sa loob na naturang tourist spot sa lungsod. Sa eksklusibong panayam ng Net25 Baguio News Team kay Igorot Stone Kingdom owner Pio Velasco, nasa 60% na umano sa kabuuan na natatapos mula sa mga struktura, amenities at iba pang pasilidad na nagdudulot lalo ng excitement at kagalakan para sa mga residente at non-resident na bumibisita sa naturang pasyalan. So regarding our improvements in the Igorot Stone Kingdom, yun po rin, we are repairing the old mga nawa-weather out na portions of the park. And last this huling typhoon, merong gumuho dyan sa kapitbahay natin from the neighboring lot pumunta sa atin. So we are cleaning up the mess kasi mga bato, Cavite yun riprap ang gumuho. We are cleaning up the debris at re-install namin yung mga towers na nasagasaan niya. Ayon pa kay Velasco, mas binibigyan nila ng pagpapalaga ang kapakanan ng bawat turista kung sanay sinisigurong matibay ang bawat istruktura o gusali hanggang sa safe at panatag na may lulunsad ng bawat pamilya masayang pamamasyal sa naturang tourist spot and destination. May pagkakataong nasubok na din aniya ang katatagan ng ISK sa mga nakaraang mga kalamidad o disaster tulad ng lindol kung saan sa labas at paligid ng parke ay nagkaroon ng landslide ngunit hindi naapektuhan ang kabuuan ng Igorot Stone Kingdom. Regarding the park, we're doing our everything to maintain it without new instructors kasi yun pa rin. At saka pag nag-riprap, kailangan ilagay mo sa stable ground, sa terra firma talaga para hindi siya mag-erode. That explains na despite the 5 typhoon seasons na dumaan, 5 taon ng Igorot Stone Kingdom at meron pang earthquake, ibig sabihin 7.3 something ang intensity niya, wala namang gumuho sa ating struktura sa loob. So nabigyan sila ng experience earthquake inside the Igorot Stone Kingdom pero walang nagpanic, safe sila. During and after the earthquake, walang damages, walang nasugatan, walang bumagsak na bato. Ang Igorot Stone Kingdom structures anila ay kahanga-hanga umano ayon sa mga mapagmasid na mga turista sa naturang pasyalan dahil sa 90% dito ay gawa sa bato o maabilidad na paglalagay ng riprap o mas kilala sa katawagang tuping ng ating mga kababayang Igorot. Ang riprap kasi or sa amin sa mountain province ang tawag namin niya ay tuping. Tuping is the art of rock laying na nag-interlock yung bato. At saka meron din siyang science na dapat naka-incline siya against the mountainside para yung gravity o yung weight ng rock structure naka-rest sa mountainside. At saka pag nag-riprap, kailangan ilagay mo sa stable ground, sa terra firma talaga para hindi siya mag-erode. Dagdag pa ni Velasco, makikita din sa ISK ang lubos na pagpapakita at pagpapalaga ng mga katutubong kaugalian, tradisyon at kultura na ipamamalas lamang sa rehiyon ng Cordillera. Isa sa advokasya natin is to help in preserving the Cordilleran culture, most particularly the Igorot culture. Pangunahin din yung Igorot dances. We will unite as one and will restore the original culture of our dances. So ini-invite po namin yung mga neighboring provinces, kapwa Pilipino, our local tourists to come here to Baguio. Pumasyal dito sa Igorot Stone Kingdom and I'm sure na hindi kayo madidismaya. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Freddy Roluda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.